Oy, magandang hapon, umaga, tanghali, gabi mga banateros worldwide. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Kamusta naman po at pasasakitin na naman natin ang mga atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Lahat ng mga animal, lahat ng mga switik sa gobyerno, lahat ng mga magnanakaw, kawatan, sindikato, membro ng Kuratong Baliling sa gobyerno, mga adik, bangag, mga hindi matae, mga pulpol, lahat-lahat na mga bossing ating re-reactionan. Ayan, kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Kamusta naman ang inyong mga araw? Kayo ba ay nalulungkot ngayon? Oy, linggo ngayon ha? Linggo ngayon, kailangan na medyo kalma-kalma lang tayo. Nakapagsimba na ba ang lahat? Ang lahat ba ay nakapag-spend na ng time with their family? Ang lahat ba ay nakakain ng maayos ngayon? O ang lahat ba ay nakapamasyal? Pero gusto ko lang po munang magbigay pugay at pakikiramay sa sa pamilya na ang yumaong si Bong Duterte, ang nakababatang kapatid na lalaki ni Pangulong Duterte. Kahapon actually na-receive ko yung malungkot na balita noong I think mga Wednesday. Mga Wednesday. Na-receive ko yung malungkot na balita. Paano ko ba sisimulan to? Nako po. Hindi, medyo medyo emotional talaga tayo pagdating sa bagay na ito kasi parang tatay ng banateros yan si Sir Bong Duterte. So lagi yan nanonood sa mga banateros and naka-receive kami ng balita, actually December pa ako. Hindi ko muna sinabi sa mga kapatid kong banateros kasi baka mag-panic sila. Kasi nagpunta ako ng Davao, I think before December. Nagpunta ako ng Davao. May mga inatinan ako na mga kaganapan doon. And then usually kasi kapag nagpupunta ako ng Davao, nagme-message na yan. Kasi basta nag-post ako na nasa airport ako ng Davao, magme-message na kagad yan si Sir Bong. Sabihin niyan, Boss D, I heard you're in Davao. So, don't forget to visit me. Let's have a little fellowship. Laging ganun yun. Kasi, ang history ni Sir Bong Duterte sa Banateros, actually ang unang nakakilala kay Sir Bong Duterte ay si Banat Bay. Si Banat Bay nilapitan ni Sir Bong Duterte kasama ang Mocha Girls. Nasa buo pa yung original na Mocha Girls noon. Then si Mocha nagbablog na siya. Ang unang nakilala talaga natin si Sir Bong Duterte. Siya ang lumapit kay Byron, kay Banat para kunin yung kanyang Mocha Girls as a performer. Pero walang bayad yun parang kasi tatakbo nga si Pangulong Duterte and kung matatandaan ninyo nung panahon na pinipilit tumakbo si Pangulong Duterte, wala pa yun kasama. Wala pang nagpo-promote kay Pangulong Duterte noon. Si Mocha Uson pa lang ang nagpo-promote noon. And si Banat Bay naman nung mga panahon na yon, manager pa lang siya ng Mocha Girls. Hanggang ngayon pa rin naman. Pero hindi pa siya engaged and involved sa political vlogging. Wala pang ganun noon.
Actually, nag-start lang naman si Banat Bayata, if I'm not mistaken, before pandemic eh. O, tapos talagang nag-boom siya nung pandemic. Pero unang lumapit si Sir Bong, baka pwede, kakampanya. Siyempre, wala mang pera. Sila Duterte noon, kung matatandaan ninyo, maraming gustong mag-fund sa kanya, pero inano niya, sinabihan niya yung mga magpa-fund sa kanya na ayoko ng strings attached. So, organic na organic yung followings ni Pangulong Duterte. Pero I remember, nung mga panahon na yan, si Pangulong Duterte nasa pang-apat. Malakas na malakas nun si Binay, si Rojas, si Grace po. Pang-apat si Pangulong Duterte, nun wala. Talagang ang unang-unang kasama niya nun, si Mocha Uson. Si Mocha Uson lang yung umiikot. Lumakas lang si Pangulong Duterte sa pagka-presidente nung siya ay umattend na ng mga debate. Nung nakita na, kasi matindi talaga ang paninira nun sa mga Duterte. Hindi nila in-expect talaga din na sa sobrang inis na ng taong bayan doon sa tradisyonal na mga politiko, na mga ang hilig lang na manira ng kapwa nila mga politiko, nabwisit na tao. Kaya biglang nagkaroon ng clout, nagkaroon ng panawagan na tumakbo si Pangulong Duterte noon. And even yung mga anak nga niya, si Inday, si Pulong, tsaka si Baste, sumama na rin sa panawagan. Nagpakalbo pa nga sila eh. Sabi nila nagpapakalbo daw sila. Oo, pagka napilit nila yung nanay, yung tatay nila na tumakbo. So, mahinang-mahina si Pangulong Duterte noon after nung mga debate, nakita kung gaano talaga siya katalino and naka-relate ang taong bayan sa kanya. Lumakas si Pangulong Duterte. Nung nag-number 1 na si Pangulong Duterte, ayan na, dumami na. Doon na nagkaroon ng ibang mga vloggers na naging Duterte na, naging defender na, pero ang original talaga na nilapitan ng mga Duterte to be with them nung mga panahon na mahina pa sila, si Banat Bay at saka si Mocha Uson. Kaya nga noong nanalo si Pangulong Duterte, si Mocha, pinipilit niyang bigyan ng posisyon eh. Ayaw talaga ni Mocha noon eh. Hindi pwede. Kailangan mayroon kang posisyon kasi malaki talaga yung naitulong mo sa kandidatura ko. Malaki talaga yung sakripisyo mo dahil siya lang yung talagang lumaban yung lumaban na kasama ni Pangulong Duterte mula pa mahina siya hanggang sa lumakas siya. Tapos ayan na, ang dami ng mga rumide nung nanalo siya, dami ng mga rumide. Tapos natatandaan ninyo, this very same people na rumide kay Pangulong Duterte noong tumakbo si Bongbong Marcos. Tinan mo, iniwan lahat si Pangulong Duterte ng mga yan. Pero never iniwan ni Banat Bay at ni Mocha Uson si Pangulong Duterte. Lalong-lalo na yung prinsipyo ng mga Duterte. Na yung iba ginagamit si VP Sara na kaya naman namin binoto si Inday si Bongbong dahil kay Inday. Hindi yun ganun eh. Para sa akin maaaring valid na reason yun. Pero bakit kami? Hindi namin binoto si Bongbong, binoto naman namin si Inday. Naganap kami ng presidente, yung presidente na napili namin, meron din naman siyang vice president, pero ba't hindi namin binoto yung vice president nung presidenteng pinili namin nung mga panahon na yun? Bakit si Inday pa rin yung vice president namin? Kasi pwede ka naman na mamili ng gusto mo. Kasi nga kung walang tumakbo sa pagka-presidente, mamimili ka nung maayos na presidente, hindi ka mamimili nung putyo-putyong presidente dahil in-endorse lang ni ganito ni ganyan. Kami kasing mga banateros, ginagawa namin yung homework namin. Kinikilala namin yung mga politiko na ini-endorso namin. And we are making sure na itong tao na to, itong politiko na to ay hindi siya trapo. Yun ang namin, no? So, may pinili kaming ibang presidente nun, pero ang binoto namin vice presidente si Inday Sara. Ganun kami. Okay, so going back, doon nagkaroon kami ng connection kay Sir Bong Duterte. And Bong Duterte has been a crucial part of the Duterte administration. Kasi bagamat nasa background lang siya, hindi siya katulad ng iba na bida-bida na ako ganito, ako ganyan. Si Bong Duterte, ang loyalty niya talaga nasa Pilipinas. And alam niya yung capacity ng kapatid ng kuya niya na kapag siya ang nag-lead sa buong Pilipinas, yung nangyari sa Davao, kayang gawin ng kuya niya sa buong Pilipinas. Palakpakan natin. And itong si Sir Bong Duterte,
Tahimik lang yan. Tahimik lang yan na tahimik lang yan na nagtatrabaho sa likod. Actually, nung una kong nakita si Serbong Duterte, kasama din namin si Pangulong Duterte noon. Doon kami sa rest house niya sa Davao. Akala ko talaga hardinero lang siya. Oo, promise. Akala ko hardinero lang siya kasi nakasuot siya nung campaign t-shirt pa ni Pangulong Duterte na kupas-kupas na nung 2016 pa eh. Ilang taon na rin ang lumipas, natapos na yung termino ni Pangulong Duterte eh. Yun pa rin yung damit na suot niya, naka-short lang. Basta yung itsura kasi ni Serbong Duterte, di ba, matanda na, tapos very simple lang siya. Pag nagdamit siya, geng-geng lang naman si Serbong pagka may kasama, halimbawa nandiyan kami. Pero yung pagka yung mga ganyan, nasa bahay lang siya, very simple. Parang si Pangulong Duterte lang din, shorts, sinelas, t-shirt na kupas. Ganun lang sila. So akala ko nga hardinero siya nun eh. Oo. Tapos binulong lang sa akin ni Banat Bay na, huy, tanga. Si Bong Duterte yan, kapatid ni Pangulo. Ay, sabi ko kaya pala kamukha. Kaya lang kasi maliit na tao siya eh. Ay, kaya pala kamukha. Tapos yun ang pinakilala niya kami. Then sinabi niya kagad na, I am watching all of you. I am watching your vlogs. Nung mga panahon na yun, hindi pa ako, nagsisimula pa lang ako eh. Sabi niya, pinapanood kita. And nakausap namin yung kanyang wife na napakaganda, si Madam Edilay. Sabi niya, alam nyo, kayong mga banateros kayong mga salot kayo eh. Sabi niya, bakit? Bakit naman ma'am? Kasi alam nyo ba, na wala ng panahon sa akin yung asawa ko dahil sa inyo. Buisit kayo, nadagdagan pa kayo. Kasi noon, ang pinapanood lang niya, si Banat Bay, si Coach Oli, at saka si Dada, si Boss Dada, ikaw. Nadagdagan pa kayo, nagkaroon kayo ng Master Judea, nagkaroon pa kayo ng Jay Guevara. So, 5 na yung pinapanood niya. Yung haba pa naman namin mag-vlog. Ako noong panahon na yun, nag-vlog ako 3 oras. Si Banat Bay, 3 oras. Si Jay Guevara, si Coach Oli, ganun din. So, imagine, papanoorin mo. Kaming 3 pa lang, 9 hours na yung masasayang sa buhay mo. 9 hours na. O, tapos nagkaroon pa kami ng 2. So, 15 hours. Panonoorin daw kami niya ni Serbong Duterte isa-isa. Una si Banat Bay, sunod ako, si Coach Oli, si Jay, and then si Master. Ganun yung buhay niya. Simula nung nag-vlog daw kami, ganun na daw yung buhay niya. Minsan daw, nagpe-play na daw sa malaking TV, nanonood pa siya sa tablet, naka-headset siya, kinakausap daw siya ng misis niya, hindi siya sumasagot. Hoy, ba't di ka sumasagot? Yun pala, engaged siya doon sa mga content. And minsan, pati daw sa CR. Pupunta daw siya sa CR, dala niya yung kanyang tablet, tas ang tagal-tagal niya doon. Tapos kakatokin siya, malaman-laman mo, hindi niya namamalayan na ang tagal-tagal niya na doon sa CR dahil nga sa kakapanood sa amin. So, ganun si Serbong Duterte. Kaya simula noon, nung madalas na kaming nagpupunta ng Davao, lagi niya kaming ini-invite. Kasi nga, syempre, lagi niya lang kaming pinapanood and sinasabi niya nga sa amin na napaka-crucial ng ng inyong role sa gobyerno. Baka akala ninyo wala kayong impact, pero napaka-crucial ng role ninyo kasi nung panahon namin, kukwento niyo, nung panahon namin, ang tao, meron lang silang mainstream media eh. Kung ano yung lumabas sa mainstream media, kung ano yung lumabas sa telebisyon, sa dyaryo, yun na yung paniniwalaan ng tao. Pero nung dumating kayo, lahat kayong mga vlogger, pero nung dumating kayo, nagkaroon na ng parang katapat yung propaganda ng mainstream media. And you're speaking the language of the masses. Kaya, mas nanonood sa inyo yung mga tao kaysa sa mainstream media. Kumbaga, pag may nilabas yung mainstream media, may laging nakakontra na totoong boses ng masa. Kaya ngayon, hirap na hirap ang mga NPA, hirap na hirap ang mga propagandista, mga kapitalista, hirap na hirap sila na i-manipulate ang Pilipinas at ang Pilipino ngayon dahil nga sa mga vloggers, dahil nagkaroon na rin ng boses yung mga vloggers. So ngayon, mga bossing, ito si Serbong Duterte, every time that we go to Davao, laging tumatawag yan. Pumunta yan sa Maynila. Pag nasa Maynila yan, papatawag kami yan. Magyayaya yan, mag-firing kasi napakagaling bumaril yan. As in, asintado yan. Sobra. Oo po siya, pagka yan ang bumaril sa'yo, sigurado, sapul ka sa tumbong kung gusto niya. Lagi yan nagyaya mag-firing. So pag pupunta siya ng Maynila, i-invite niya kami. Pag pumunta kami ng Davao, i-invite niya kami doon sa kanyang humble home and the humble na lounge, yung e-lounge. Diyan din favorite ni Pangulong Duterte magkara-karaoke. So lagi yon. Pag nagpupunta kami doon, hindi papayag yan si Pangulong Duterte, tatawag yan na pumunta kayo dito, magkita tayo. Yung huling yung mga pinopost kong video na kumakanta si Pangulong Duterte for the longest time, hindi na siya umiinom ng alak.
Pero nung dumating kami doon, niyaya niya kami, oh, uminom tayo. Gulat na gulat yung mga nurse niya noon. Ha? Hala, iinom. Bawal eh. Actually, nung kinuwento ko rin kay Mayor Bastion, sabi ko nag-inuman nga kami ng tatay mo. Nagulat siya, ha? Ang tatay ko umiinom pa? Hindi na pwedeng uminom yun ah. Hindi naman umiinom na yun kasi nga bawal na sa kanya. Pero nung panahon na yun, yung huling inuman namin nila Pangulong Duterte, nakaubos kami ng 3 makalan. Kaming 6 lang. O, 5 banateros, tapos 5 banateros, tapos, tama ba 5? O, tama, 5 banateros, at saka, si Pangulong Duterte lang, exclusive, kinantahan niya pa kami doon eh. Oh, so si Serbong Duterte hindi yun papayag. Oh, bakit? Siya lang ba? So pagka uwi namin, kinaumagaan tatawag man si Serbong, oh, anong ano niyo? Punta rin kayo sa akin ah. Magkita tayo. Oh, kasi dalawa yang i-lounge na yan eh. Doon si Pangulong Duterte sa Matina. Tapos yung isang i-lounge, doon niya kami yayain. Mas malaki yun. Oo, talagang may private na banda yan. Tapos talagang kung ano yung pinainom ni Pangulong Duterte, mas tataasan niya yung kanya. Yung pulutan, mas dadamihan niya. Laging ganun. So, parang meron silang konting competition pagdating sa mga banateros na, wait, hoy, ako ang una, ako lang nagpakilala sa iyo sa mga banateros ah. Oh, parang ganoon eh. So nakakatuwa yung friendly competition nilang magkapatid. Kasi si Pangulong Duterte, mantakin mo, hindi na siya umiinom, pero pagkasama niya kami, umiinom siya. Oh, bawal na sa kanya. Kaya pala yung mga nurses niya noon, nung mga panahon na yan, mga nurses niya, nagagalit sa amin, hoy, pag nag-CR si Pangulo, pupuntahan kami, hoy, ba't yung pinapainom? Hindi naman kami nagpainom, siya nagyayay. Sa susunod, pag nagyayayan, wag niyong oohan ha. Kasi bawal sa kanya yan, sasakit yung tiyan niya, gano'n. Tapos biglang pag-upo ni Pangulong Duterte, sabihin niya, ubos na? Order pa tayo. Tapos nakatingin lang kami sa kanya. Tapos yung mga nurse galit na galit sa amin, parang wag. Tapos si Banat Baisutil, sige po. Ayun, putya yan. Hanggang sa nakatatlong bote kami, imagine. Ang tagal na daw hindi uminom ni Pangulo. Nakatatlong bote kami. Tapos ang nagtatagay sa amin, si Pangulo pa. Tapos kumanta ka, sabi sa akin. Ikaw, talagang kakanta ka. Si Pangulo yung kahit na wala ka, sintonado ka eh. Kakanta ka talaga eh. Kantay mo yung My Way na pabaliktad. Kung gusto niya, gagawin mo. Kasi pagkatapos nun, siya naman yung kakanta. Tapos sasabihin niya sa'yo, kukwento niya sa'yo kung bakit niya paborito yung kanta na yun, para kanino yung kanta na yun, ganyan. So nakakatawa. So ito si Serbong Duterte, ganun din. Ay, hindi pwede. Kinakantahan kayo ni Pangulo. Kakanta rin ako. Kaya nakita niyo yung isang pinost ko sa Reels na kumakanta siya. Ang galing kumanta ng mag-asawa na yan, si Ma'am Adelaide, tsaka ito si Serbong Duterte. So ganun kami. Hanggang sa nung nagkaroon ng KOJ Siege. Alam nyo ba na nung nagkaroon ng siege, gusto niya kaming i-rescue? Sabi niya, pupunta ako dyan. Mahirap yung sitwasyon nyo. Delikado yan. Pupunta ako dyan. Alam mo, yung asawa niya galit na galit sa amin. Sabi niya, kayo talaga, lahat na lang ng sakit ng ulo binigay nyo kay Tito Bong nyo. Hindi natutulog. 16 days kayo dun. 16 days din siyang gising. Nakamonitor siya sa mga live ninyo. Papalit-palit pa naman kayo mag-live. Hindi kayo humihinto. Pagtaas ko mag-live, si Jay naman, si Judea naman. Ganun kami. So hindi siya nakatapos. Nakatutok siya doon sa broadcast ng SMNI noon. Halos 1 buwan yun. Yung broadcast ng SMNI, dire-diretso. Hindi daw siya halos natutulog. Tapos, I remember, pwede ko naman na sigurong sabihin to eh. I remember nung nasa Kingdom of Jesus Christ kami. Sabi niya, nako, itong mga batang ito, wala nang panggastos tong mga to. Wala nang kasi syempre hindi na sila nakakapag-vlog eh. Diyan lang naman kumikita yung mga yan. So alam mong ginawa niya, nagpadala siya ng allowance sa amin, ng pangmerienda. Oo, nagpadala siya ng pera na baka hindi kayo nakakakain ng maayos, baka may kailangan kayo. Pinadalan niya kami ng allowance. Maraming salamat sa iyo, Serbong. Grabe. Grabe talaga yung yung pag-aalala niya noon. Tapos nung matapos 'yun, pinatawag niya kami. Punta kayo dito. Tapos nung tatandaan ko noon, lumabas ako saglit. Kasi magbe-vape ako na ganyan. Lumabas ako, hinintuan ako ng pulis. Kasi syempre KOJC. So parang galit na galit lahat ng pulis namin sa Davao eh. Nung nakita ko na ganyan, hinintuan ako. Tapos inano ako ng pulis na ganyan. Parang ikokomprontahin ako. Dumating si Serbong, sabi niya, hoy, ano yan? Huwag niyong gagalawin yan ha. Bisita ko yan, banateros yan. Pag may nangyaring masama dyan, humanda kayo sa akin. Ganon yun. Talagang pinagtanggol kami niya. So alis yung pulis. Hindi po sir, pasensya na. Umalis yung pulis.
So, ganun kami kamahal ni Sir Bong, and mahal na mahal din namin si Sir Bong. So, as it drags on, hindi na kami masyadong nakikita every time that we go to Davao. Ako lang kasi madalas na nagpupunta sa Davao kasi madalas ako pupunta ako kay Mayor. Syempre inaanak ko yung anak ni Mayor, so pupunta ako doon. Meron kaming pagka may okasyon, pupunta. So ako lang yung madalas nagpupunta ng Davao. So lately, ako lang yung madalas na nakakapunta sa kanya. And then before December, before ako magpunta ng Japan, nagpunta ako ng Davao. Tapos hindi, meron akong sa Davao, remember yung 'di ba Lindol, yung naglindol diyan sa Davao, 'di ba? Nag-relief operation sa SMNI diyan sa Davao. So nagpunta ako ng Davao. So minessage ko siya, sabi ko, "Sir Bong, I'm in Davao." Sabi niya sa akin, boss da, sabi niya, "Boss D, sorry, I cannot join you ngayon kasi I have medical condition. So, hindi muna ako." So, sabi ko, "Okay lang po. I'm just telling you na nandito ako." Kasi sabi niya yun basta nandun kayo sa Davao, lagi kayo magme-message sa akin. So, nag-adhere ako, nag-message ako, "Sir, nandito ako." Sabi niya, "Sige, hindi. Ano ka?" Kasi pagka nandiyan ako, talagang punta ka dito sa bahay. Magluluto yan ng seafood, everything. Grabe talaga ang alaga sa amin yan. So, until, yun nga, November, ganun, then December, nalaman ko na meron na siyang sakit. At yung sakit na yon medyo malala. Parang nung na-diagnose, end stage na kagad. So, medyo, syempre, nahirapan ako. Hindi ko rin siya ma-message kasi nga, ayaw ko naman na baka isipin niya, yun, syempre matanda na yan, baka isipin niya na kinakaawaan siya or something. So, hindi ko rin yun sinabi sa mga banateros. Kay Coach Oli ko lang sinabi, sabi, "Coach Oli, medyo delicate daw yung condition ni Sir Bong. Kasi medyo matindi daw yung diagnosis doon sa sakit niya." And so on. So, si Coach Oli nag-message, hindi na daw naka-reply sa kanya. And then ang akala nga nila noon, hindi na siya makakatawid ng 2026. Somehow, sa awa ng Diyos, nakatawid pa naman siya ng 2026. And then sa kasamaang palad, nitong nakaraang Miyerkules, naka-receive ako ng I think Wednesday or Thursday. Naka-receive ako ng balita na wala na nga daw. Siyempre, nadurog ang puso ko. Tapos hindi ko masabi sa banateros. Sabi ko, shit. Pag sinabi ko sa banateros, siyempre emotional. Ang attachment namin kay Sir Bong Duterte, malalim eh. So alam ko na baka sila yung mag-panic, mag-react or what. Alam ko rin naman kung gaano kahirap bilang isang Duterte ngayon na may mangyari sa yung masama. Naiintindihan ko yun na kung halimbawa gusto nilang ilihim that something happened, grabe ang bashing, grabe ang troll Talagang bababuyin ka kahit namatay ka na. Ganyan ang laro ngayon kasi syempre gaganti sila Yung kay Pangulong Marcos nung nagkasakit, gusto nang patayin ng tao So, and people are saying karma and all So, I know, hindi naman kasi politician or masyadong malalim sa politika si Sir Bong kasi lagi lang naman siya nasa background. They want it to be private. They didn't actually announce it kasi nga, alam nila na mababastos. Pero nung tinitingnan ko actually, masaya ako kasi ang tagal kong kinikimkim yon, gusto kong mag-post, ipaalam sa kanya na nalulungkot ako kasi alam ko nanonood pa rin siya kahit wala na siya nanonood siya sa amin. So ngayon, inano ko yan, tinitingnan ko yung mga post ng Abante, ng ibang mga news outlet, lahat nagko-condolence. Konti lang, very konting troll lang yung nagsasabi na buti nga sa'yo, akala ko si Digong na, yung ganun. So, nung nakita ko, saka na ako naglabas ng nag-post na ako ng paikirama and all, and then nag-message na ako sa family and humihingi na ako I'm offering my prayers and yung aking heartfelt condolence. And then alam mo, yesterday, I was so heartbroken kasi may sinend sa aking picture, may sinend sa aking video na in his dying bed, ang pinapanood niya, ako at saka si Boss Dad at saka si Banat Bay. Meron pang isang video na nasa respirator na siya, hirap na siya huminga,
Tapos nagtitinker pa siya ng cellphone niya. Tinitinker niya pa yung cellphone niya. And nasa cellphone niya, yung vlog ni Banat Bay. Parang kakatapos lang nung vlog ni Banat Bay. And then papunta na siya doon sa vlog ko. So sinasabi pa nga nung kasama niya doon na, oh, nanonood ka na naman ng Banateros. So hindi siya sumasagot. Zoned out siya. Nakafocus lang siya sa cellphone niya. Nahihirapan na siyang huminga during that time. Tapos yung isang picture na sinend sa akin, itong cellphone, yung isang picture, yung cellphone nakaganyan sa tenga niya. Tapos, makikita mo dun sa picture yung respirator na nandito lang yung cellphone sa tenga niya. Sabi sa akin, Boss D, before he passed away, ikaw yung pinakikinggan niya. Tapos nalobat kasi yung niya, nalobat yung kanyang earphones. Kaya itinapat na lang yung cellphone sa tenga niya. So, sobrang durog na durog talaga yung puso namin. Puso ko, iyak ako ng iyak kahapon sa CR kasi doon ko nakita. Iyak ako ng iyak kasi pinagpe-prepare na ako para sa show namin sa Vox Populi sa SMNI. Iyak ako ng iyak kasi alam mo yun, hanggang sa huling pagkakataon, yung huling lakas niya, pinakikinggan niya pa rin yung mga komentaryo natin. At alam nyo naman na yung komentaryo natin para sa bayang Pilipinas. Kaya sabi ko, grabe. So, Sir Bong, alam ko nanonood ka ngayon. You are in the most beautiful place right now. You are with God. You're there, peaceful na dyan. Wala nang kurakot na mga taga-gobyerno dyan. Wala nang mabaho dyan. Wala nang madumi. Wala nang traffic dyan. Wala nang away dyan, politika. Wala nang ghost project ng flood control dyan. You are now with the Creator. And I know that you are there. I know that you are watching us. I know that you are going to guide us. And I hope that you will visit Tatay Digong and tell him that the whole people dito sa Pilipinas is rallying behind him. I hope, Sir Bong, na when you're watching this vlog right now, I hope na you are happy. Huwag kang mag-alala because whatever problems yung iniwan mo dito sa Pilipinas, dito sa mundo, nandito ang Banateros na araw-araw na sinusubaybayan mo. Nandito kami para ituloy yung laban na sinimulan mo. Maraming salamat sa iyo, Sir Bong, kasi ipinahiram mo sa amin si Pangulong Duterte. Again, sa kaalaman ng nakakarami, si Sir Bong ang nasa likod. Si Sir Bong ang makinarya. Kaya nagkaroon tayo ng Pangulong Duterte na namuno sa bayang Pilipinas. Siyempre, kasama yung family. Pero yung politika, paano inatake yung kampanya, yung paano nanalo si Pangulong Duterte, si Sir Bong Duterte, ang utak at puso niyan. Kaya nga I know that Pangulong Duterte, when they visit him tomorrow, kasi walang visit ng weekend when they visit him tomorrow and malaman niya na namatay na yung kanyang nakababatang kapatid. If I'm not mistaken, si Sir Bong Duterte, 73 or 74 years old. And ayun nga, sa kasamang palad, hindi niya na nakita yung ng kanyang kapatid, paglabas ng kanyang kapatid. And hindi na niya mabibisita, pero alam ko naman na pupuntahan niya yan at aalagaan niya yan si Pangulong Duterte. Sigurado ako na siya ay nasa langit ngayon. At sigurado ako na kinakampanya na niya si Pangulong Duterte doon na sana dito sa Pilipinas, dito sa mundo, humaba pa ang buhay ni Pangulo at sana ay malagpasan niya pa ito at sana makauwi siya dito ng malakas pa. So, salamat Sir Bong Duterte sa iyong na-share yung sa legacy na iniwan mo. Maaring hindi man alam yan ng nakakaraming Pilipino. Pero grabe yung pagmamahal mo sa bayang Pilipinas. Enough para tulungan mo kami na magkaroon ng Pangulong Duterte for 6 glorious years. Thank you. Mabuhay ka. At mabubuhay ka panghabang panahon sa aming mga puso. Lalong-lalo na sa Banateros. Kaya nga sabi ko, ang Banateros sobrang privileged. Kasi
somehow yung aming mga ginagawa ng mga paghahatid sa inyo ng mga totoong saloobin natin at ng sambayan ng Pilipino, na-appreciate nila. And hindi lang talaga kami mayabang na lagi kaming nauuna sa balita. Lahat ng balita nakukuha na namin before pang lumabas yan sa mga vloggers, before pa yan mag-leak sa mga personalities. Alam na namin lahat yan. Pero hindi ito, kami kasi naniniwala ang Banateros, hindi ito paunahan Timing. Kailangan ng timing sa lahat ng bagay. And papunta ang Banateros sa Davao. Tomorrow, we will all be flying to Davao. And we will all be paying our homage and tribute to Sir Bong Duterte. Pupunta kami. We are lucky na ma-invite kasi very exclusive po talaga. Ayaw nila ng masyadong maingay. And very low-key si Sir Bong Duterte. Every time that we're together, sinasabi niyo, huwag kayong magpo-post ha. Yung mga pictures natin, atin lang yan ha. Huwag niyong ipopost yan. So sobrang konti lang talaga yung mga lumuluso't. Pag tinignan namin na nakapost sa page niya, doon lang din namin pinopost. Pero marami kami mga kasiyahan, marami kami mga pagsasama na very low-key talaga ito si Sir Bong. Sabi niya, alam niyo naman, di ako politiko and ayaw ko na ma-highlight ako. So, I remember may kwento pa nga siya na tinatakasan niya yung mga PSG niya dahil nga protocol Siyempre kapatid siya ng presidente. So, meron talagang naka-assign sa kanya na PSG. Iniiwasan daw niya talaga yon. So, mga Duterte talaga hindi sila maingay, hindi sila mayabang. Kaya talagang masayang-masaya ako na somehow itong si Sir Bong Duterte na-inlove din sa amin. Pero na-inlove din kami sa kabaitan niya. Grabe. Sobra talaga. Sabi ko nga sa inyo, kung magkukwento ako tungkol sa kanya, hindi talaga tayo matatapos dahil grabe talaga yung memories namin together. So, yun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili